gobyerno. Kahit yung posisyon mo ng gobyerno, tarantado ko yan! Seryosong nag-uusap sina Mayor Roberto at Colonel Romero. Ipinahayag ni Mayor Roberto ang kahilingan ni Ramon ang panatilihin na patay siya sa mata ng publiko matapos ang matinding bakbakan sa Quiapo. Ngunit halata sa mukha ni Colonel Romero ang alinlangan. Hindi niya basta-basta matanggap ang utos, lalo pat marami na sa kanyang kasamahan ang naubos. Habang nagdadalawang isip pa si Colonel Romero, naging matigas si Mayor Roberto. Sa matigas na tinig, ipinaalala niya kay Romero kung sino ang naglagay sa kanya sa posisyon. Hindi niya tinanggap ang alinlangan ng opisyal at ipinaalam niyang wala ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, naglakad pababa si Colonel Romero sa istasyon at nagkasalubong sila ni Rigor. Agad siyang kinumusta ni Rigor at tinanong tungkol sa paghahanap kay Ramon Montenegro. Dahil sa utos ng mayor, matigas na itinanggi ni Colonel Romero ang lahat na patay na si Ramon Montenegro at wala na itong dahilan. Nagpanting ang tainga ni Rigor sa narinig. Hindi niya napigilan ang kanyang galit at mariing ipinunto na si Ramon mismo ang sumugod sa kanilang bahay sa Quiapo. Alam niyang buhay ito kaya hindi niya matanggap ang mga sinasabi ni Colonel Romero. Ngunit hindi na tinag si Colonel Romero. Sa harap ng buong istasyon, sinigaw niya ang kanyang desisyon. Hanggat walang ebidensya na buhay si Ramon, patay na ito sa mata ng batas. Hindi na napigilan ni Rigor ang pag-init ng kanyang ulo. Kitang-kita sa kanyang mukha ang galit at inis dahil hindi siya pinaniniwalaan ni Tala sa kabilang panig ng lungsod na sa biyahe na sina Tanggol at ang kanyang grupo papunta sa mansyon ng mga Montenegro. Sa loob ng sasakyan, nag-usap sina Tanggol at Madonna tungkol sa pamilya Montenegro. Halata sa mukha ni Tanggol ang kaba sa pagputanta nito sa kanyang tumay na pamilya. Sabay nito, bumabiyahe rin sina Miguelito sa parehong kalsada. Sa loob ng kanyang sasakyan, nag-uusap sila ng kanyang lolo tungkol sa kanilang pagkikita. Abala si Miguelito sa mga responsibilidad na naghihintay sa kanya. Kaya't inutusan niya ang kanyang driver na bilisan ang takbo. Sa pagmamadali ng konvoy ni Miguelito, hindi nila namalayan na muntik na nilang mabangga ang sasakyang minamaneho ni Tanggol. Agad nag-init ang ulo ni Tanggol sa nangyari, ngunit bago pa siya kumilos, sinubukan siyang pigilan ni Madonna. Napansin niya kasi ang plaka ng sasakyan, isang sasakyang pampamahalaan. Ngunit hindi pinansin ni Tanggol ang babala ni Madonna. Hindi siya nagdalawang isip na habulin ang sasakyan ni Miguelito upang ipakita ang kanyang galit. Sa bilis ng kanyang reaksyon, nasingitan nila ang konvoy ni Miguelito. Dahil dito, nagalit si Miguelito sa kanyang driver dahil sa abalang dulot nito. Naiinis siyang inutusan ng driver na unahan ang sasakyan ni Tanggol. Nagpatuloy ang tensyon sa kalsada. Walang gustong magpatalo ni Tanggol ni Miguelito. Sa bawat harangan at pagbilis ng sasakyan, kitang-kita ang palitan ng galit at yabang. Habang patuloy na umiikot ang gulong ng kapalaran, mas lalong nagiging masalimuot ang laban ng bawat panig. Sa isang banda, si Mayor Roberto at Colonel Romero ay patuloy sa pagtatakip sa katotohanan tungkol kay Ramon Montenegro, habang si Rigor naman ay hindi sumusuko sa paghahanap ng hustisya. Sa kabilang dako, si Tanggol ay patuloy na lumalapit sa kanyang bagong pagkatao bilang isang Montenegro, ngunit dala pa rin ang kanyang pag-aalinlangan at galit sa kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang landas ni Tanggol at Miguelito. At sa isang saglit, nagsimula ang isang matinding banggaan ng ego at kapangyarihan. Sa isang mundo kung saan ang laban ay hindi lamang sa kalye, kundi pati na rin sa politika at pamilya, ang bawat galaw ay maaaring magdala ng panibagong gulo o panibagong pagkakataon. Sino kaya ang tunay na mananalo? Ang mga kumakapit sa kapangyarihan o ang mga handang ipaglaban ang katotohanan? Sa comments section, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood.